Ako pala si Rose. Dalawa kami magkakapatid. Puro babae maaga pumanaw. Ang aking ama at napilitan mamasukan sa syudad. Ang nanay ko nagtrabaho bilang kasambahay. Iniwan niya kami sa lola namin na may edad na rin. Elementary lang ang tinapos namin ng ate ko. Meron akong dalawang tiyuhin na lasing-ero. Na sa tingin ko gumagamit na pinagbabawal na gamot. Dalaga na kami ng ate ko, naliligo at nag-iigib kami sa bukal. Kung saan kakahuyan. Kasi nasa probinsya lang kami nakatira. Makailang beses na kaming nakaramdam na parang may nakamasid sa amin. Tuwing naliligo sa bundok, at wala naman kaming kapitbahay. Naliligo lang kami nakapanty, at maliit pa naman ang mga didi namin. Kaya nakahubad lang. Isang araw umalis ang lola namin. Pababa ng bundok, kasi may sakit ang kapatid niya. Kailangan namin maiwan para sa mga alagang hayop. At pananim. Kinagabihan may lagabog kaming narinig. Takot na kami ng ate ko. Lumabas ang ate at di nakalabas. Di ko alam ano ang nangyari sa kanya. May nakita akong tao pumasok sa kwarto. Kasama ang palad ginalaw ako. At pinagsamantalahan may kutsilyong hawak. Sa takot ko at ni paano ako papalag. Madaling araw nagtatakbo ako papuntang bayan. Sa kagustuhan kong makalayo habang nilalagnat na pala ako. Siguro dahil na rin sa takot ko. At nangyari nakapasok ako bilang kasambahay sa lungsod. Di rin nagtagal nagkaroon ako ng kaibigan na nagtatrabaho sa club. Ang edad 16 years old. Dinala niya ako. At doon nakakakilala agad ako ng lalaki. At nasa 60 years old na. Oh my Lagi ako God. binibigyan ng pera pinagsa-shopping. At kung ano-ano pa. Nawala at napawi lahat ng takot ko. Di nagtagal kinuhanan niya ako ng apartment. Maganda at complete sa kagamitan. Kapalit naman noon regular na siya dumadalaw sa akin. At palagi na rin kami nag-ing-ing. Habang nag-ing-ing kami, nakasanayan na rin namin manood ng video. Pagkatapos sabay namin panonoorin lahat ng parte sa loob ng apartment. Napwestuhan na yata. Ganun palagi ang ginawa namin tuwing nag-ing-ing. Sabi ng kaibigan ko, luwas tayong Maynila. Mas malaki ang kitaan doon. Ako namang takot na rin mag-isa. Sumama na lang ako. Hindi na rin ako takot sa kahit anong klaseng ing-ing pa yan. Naulit ang ganang gawain ng buhay. Mabilis din akong nakakaipon ng pera. At ginalingan ko rin sipsipin ang pera ng mga matatanda kong naging customer. Nang lumaon na buntis ako ng isang matandang mayaman na negosyante. Na akala niya di na makakabuntis. Natuwa siya. At binago niya ng tuluyan ang buhay ko. Kasalukuyang merong 3 house and lot. May sasakyan, may sariling negosyo. Natapos ko na rin ang kolehiyo. Savings na sapat hanggang matapo ang pag-aaral ng aking anak. Sa kahit 6 mang kurso. Ang kukunin niya paglaki. May 10 million kaming mag-ina. 100K cash allowance pang gastos monthly. Tuluyan na akong namuhay mag-isa. Natakbuhan ko ang aking mga totoong kaibigan. Sa tiyuhin ko na namatay na pati sa kapatid ko na maaga din pala namatay. Pinili ko na lang manahimik. At patuloy nagdadasal. Na sana mapatawad ko na sila. Husgahan niyo man ako dahil pumatol ako sa may pamilya. Pero ito ang nagpabago sa buhay ko. Binigyan ako ng mga ari-arian niya. Kaming maghihina dahil alam niya. Na kapag mawala siya wala kaming makuha ni peso. Dahil may tunay na pamilya siya. Hanggang dito na lang ang storya ng buhay ko. Maraming salamat po. Goodbye.